Dana! Welcome po sa Panlasang Ameripina. Ngayon po ay gagawa tayo ng simpleng-simpleng putahe lang, pero napakasarap po niya. 10 plus years ko na po siyang hindi natitikman, kaya excited po ako. Ito po ang mga ingredients natin sa ating ginisang miswa. Unang-una po yung patola. Kakaiba po yung hitsura ng patola dito sa Amerika. Ayan. At saka ang mahal pa po, tingnan nyo, $3. At ito po yung sayote. Yan, mahal din po siya. Lalagyan ko po siya ng okra at onion, yung kamatis po, saka yung garlic. Yan po ang garlic namin, naka-jar. At ito po yung dried shrimp or yung hibi. Yan po yung tawag sa Bicol. At ito po yung luya niya. Ang gagawin ko po dito sa luya, gagadgarin ko para sa bawat subo mo, meron siya pero feeling mo wala. Kaya parang may crush ka sa kaklase mo. Feeling mo meron siyang crush sa'yo pero wala pala. Nakakasad naman. At ito po yung miswa natin. Ganito po yung klase ng miswa dito sa Amerika. Makakapal po yung hibla niya. Naalala ko po sa Pilipinas noong maliit pa ako, naka-plastic po yung mga miswa at maninipis po yung hibla niya. Ayan po. Ayan po, nagpainit na tayo ng mantika at ilalagay ko na po yung onion niya. Yung medyo brown na po yung onion, lagay ko na po yung garlic. Ayan. At isabay ko na rin po yung dried shrimp. Pagkatapos po ng 1 minuto, ilalagay ko na po yung grind na garlic, yung ginger pala. Ayan, halu-haluin lang po natin yan. Maya-maya, after 1 minute, ilalagay ko na po yung kamatis niya. Ayan po, nailagay ko na yung kamatis niya. Lulutuin ko lang muna po ng mga 2 minutes yung kamatis. Then lalagay ko na po yung mga gulay. Ayan po, luto na yung kamatis niya. Ilalagay ko na po yung sayote niya. May nabasa po ako na yung sayote daw po, hindi siya gulay. Part daw po siya ng mga fruit variety. Ayan po mga kapatid, ginisa ko na po yung mga gulay at ngayon po ay ilalagay na natin yung miswa niya. Ayan. Lutuin po natin yan ng mga 4 minutes, 4 to 5 minutes and then tikman po natin. Ito na po yung ginisang miswa. Tikiman na! Pakita ko po sa inyo kung masarap talaga maya-maya. Ayan po mga kapatid, titikman na natin siya at sobrang init po niya, umuusok pa. Sobrang sarap po niya. Lasang-lasa yung dried shrimp at yung luya niya po, lasang-lasa siya at siya po talaga yung nagpaangat sa sarap niya. Kaya po love na love ko yung ginger kasi parang feeling ko lahat ng klase ng luto na ginagawa ko na may ginger, mas masarap po siya. Kaya gawin niyo po ito, magugustuhan po ito ng mga anak nyo dahil napakasarap po niya, sabaw pa lang, ulam na. May kakwento po ako sa inyo tungkol sa ginisang miswa. Kaya memorable po ito sa aking ginisang miswa na to. Kasi nung maliit pa po ako, siguro mga 8 or 9-year-old ako noon, inutusan po ako ng mama ko na kumuha ng mamitas ng patola. Yung lola ko po kasi maraming tanim na mga gulay. Kahit saan-saan nagtatanim siya kasi may green thumb siya. At minsan pinapagapang niya lang yun sa bubong ng babuyan, sa mga puno. So yung pong kukunin kong patola, gumapang po siya sa acacia tree. At yun nga po, dahil yung maliit pa ako, yung lola nyo, para po akong unggoy. Mahilig po akong umakyat ng mga puno. So ayun, umakyat pa ako ng puno para kunin ko yung patola na lulutuin namin na may miswa. At pagdating ko po sa taas,
nabali po yung sanga. At nahulog po ako sa bubong ng CR. Buti na lang po, matibay din yung bubong at hindi po mataas yung pinagbagsakan ko. Dahil kung hindi po matibay yung bubong ng CR, baka swak na swak po yung katawan ko doon sa inodoro. Yun po yung hindi ko makakalimutan. At ganun din po, syempre yung lasa, hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po pala sa mga new followers ko. Ina-appreciate ko po kayo at suportahan po natin ang isa't isa at suportahan niyo po ang Pagsahimpapawid ni Dana!